Magandang umaga sa ating lahat. Good morning. Welcome again, especially for our visitor coming from, anong lugar ganin siya? Lutayan, no? We are joining in celebration also kay Ma'am because from last week, I've heard na nakapasa siya ng examination for the licensure examination for teachers. And it's a product also of the prayer of the family, above all with M. And to those na mga na-receive natin ng mga victory na galing sa Panginoon, kailangan natin i-acknowledge ang Diyos. Now today, God lead me to talk about what drives our life. Ano ba yung nagda-drive nagmamaneho sa mga buhay natin? Ano ba yung mga motivation natin? Bakit tayo nagtatrabaho? Bakit yung mga family natin, wino-workout talaga natin? Ano ba yung nagmo-motivate sa atin? This was taken, the topic taken from a book named Purpose Driven Life. And today is May 15, 2022. Tomorrow will be 16. Babalik na naman kami sa school. We will be facing again the work, but it's good na we have planted our time to God. Kasi nga, if ever, ano ang tinanim natin, yun ang harvestin natin. We have planted this Sunday is the first day of the week. Okay? God is requiring us in a day to give Him 2 hours and 40 minutes to be exact. As the 10%. In the 24 hours, kailangan nating magbigay sa Panginoon ng 2 hours and 40 minutes. Now, to sum it up in a week, nira-round off ko na lang yan, into 3 hours a day. So, times 7, we will be giving at least 21 hours in a week. So, much better na gawin nating 24 hours, meaning 1 day in a week, bibigay natin sa Panginoon. How will we do that? Paano natin gagawin yan? Kasi we have work, we have family. Now, a time invested or yung oras na binigay natin sa Panginoon is credited to the time na ibibigay natin sa Kanya. We pray, of course, daily. We read the Word. We share the Word to others. We participated as we sing song. There are many ways to communicate to God, rather. So, kailangan lang natin is maging sensitive. Acknowledge God in everything. And manununtis mo na yung whole week mo, yet very busy, na sinasabi ng mundo, but you can cope up with the whole week na merong satisfaction. Yung buong mundo, even I myself, I am a working father. Of course, you serve your responsibility as a husband to your wife, father to your children, a minister of a gospel, a school head of a certain school. Okay lang sana kung school head, ang pinoproblema mo lang yung school. So, buong school yung pinoproblema mo. But we praise God for His anointing kasi God, attached to the assignment na binigay ng Panginoon sa atin, binibigyan niya tayo ng power. Ang tawag doon is anointing. We can overcome. Yesterday, I have communicated with Ma'am M. Katatapos siya na mag-exam ng kanyang master's degree. And maganda pag ina-acknowledge natin ang Diyos. Even kay Ma'am, nakapasa siya ng exam. Alam nyo kasi, gagaya din ng isang tatay ang ating Panginoon. Pag binigyan tayo ng isang bagay, binibigyan tayo ng something na nakakasiya sa atin, pag tayo ay nagpapasalamat sa Kanya, mas lalo niya pa tayong bibigyan. Right? Nabibless kasi yung nagbibigay sa mga taong mayroong pasasalamat. And it's worth it na bibigyan natin ng pasalamat ang Panginoon sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. And I praise God also for the healing of my ex-girlfriend, my wife. There are a lot of things na kailangan nating ma-learn sa buhay. Especially yung mga maling desisyon natin. Praise God kasi buhay pa tayo. Yun ang kagandahan doon. You know what? Our God is relational. Our God is practical. Our God is realistic. We will not talk here the lives of other people. Ang pag-usapan natin dito yung buhay natin. Kung paano natin i-reflect yung buhay natin, paano ba ang Diyos gumagalaw sa buhay natin. Because this will be our product na ima-market sa mundo.
Hindi yung buhay ni Numan, kundi yung buhay natin. Okay? So what drives your life? Ano ba ang nagda-drive sa buhay natin? Karamihan, maraming mga tanong sa ating mga isipan na bakit yung may mga suicide, bakit may mga, lately lang, na-view ko sa Facebook ko, dumaan sa wall ko, yung isang OFW na nakatawa na lang, kinakausap siya ng kanyang mga relative, and humingi sila ng tulong sa gobyerno natin sa Pilipinas, kasi parang nawala na ata ng isip, baga nasiraan na ng isip, doon sa, siyempre, pag-work bilang OFW. Alam nyo kasi, mahirap ang buhay pag wala ang Diyos. Mahirap na ang buhay natin dito, wala pa tayong Panginoon. So, sino yung tinatawag natin? Mga Bombay. Diba? Usually naman, ganun eh. Ganun yung buhay. Kumakapit tayo sa patalim. Ibig sabihin, ginagawa natin ang survival of the fittest. Pero sa Diyos kasi, hindi survival of the fittest. As long na andyan tayo sa Kanya, ibibigay niya sa atin yung kakailanganan natin araw-araw. He is a God of more than enough. Yung enough, susubrahan niya lang ng konti. Kaya more than enough siya. Amen? Ganun po ang Panginoon. Now, lahat ng buhay dito sa atin ay mayroong nagmamaneho. I believe yung mga driver natin dito makaka-relate. Right? Kung saan natin ililiko yung monobela ng sasakyan or saan natin ililiko yung monobela ng ating mga motor, doon ang ating direksyon. Right? So, ano ba ang ibig sabihin ng drive? Ibig sabihin, ito yung nagkukontrol. Ano ba ang kumukontrol sa buhay mo? Merong iba na hindi talaga mabuhay kung walang chocolate. I-relate natin ito sa mga recent na mga wrong decisions in life. Nakasmile si ma'am. Alam nyo kasi, kahit yung aso, di ba nadadala na tayo sa emosyon natin sa mga pusa natin, mga aso natin? Well, in fact, hindi natin alam na ang Diyos ay nagsisilos. Kasi nga, sa Kanya dapat tayo hindi sa mga bagay. Sabi ni Pastora kanina, God must be the source and man must be the resources. Do not make human being as the source. Yung Diyos ang ating source. Tayong lahat ay mga resources lang dito sa mundo. Kaya, nabibless tayo pag narinig natin yan. Now, una, marami sa atin ay siguro dahil sa masamang experience sa buhay, painful experience, yun ang palagi nating dala-dala araw-araw. Nakalimutan na natin mag-smile. Nakalimutan natin na pwede palang mag-smile kahit may problema. Andun tayo every time pupunta kami sa hospital, alam nyo kasi maliban sa sakit, ang utak ng tao ay nandun na rin sa babayarin sa mga bills. Kaya mahirap na talagang mag-smile. So upon knowing the truth, na ang buhay pala dito ay temporary, na pag namatay ka pala, wala ka ng karapatang bumayad ng utang mo. Kasi patay ka na eh. We need to focus more on what is permanent. So, right now, siguro yung mga buhay natin, ang nagdadrive, ang nagkokontrol sa buhay natin ay problema. Hindi ko alam yung mga problema natin. May kanya-kanya naman tayong problema. For sure, ang problema, kasama na natin yan araw-araw. Hallelujah. Meron ding pressure. Marami kang cheque na hinahabol sa bangko. Or maraming sumisingil sa iyo ng iyong utang. Pressure yan. Sa amin naman, sa mga workplace namin, hindi man siguro sa ibang workplace, pero mostly kasi especially sa Department of Education, maraming deadline. Okay? Ganon po ang kalakaran ng buhay dito sa mundo. So, kailangan natin pag-usapan yung buhay as to ano nga ba yung nangyayari na totoo. Hallelujah. So, there are hundreds of circumstances, but meron lang akong sasabihin ngayon, ano ba yung siguro makaka-relate kayo at madadirect yung buhay natin. Hindi natin alam na naging bindahin na tayo ng mga problema sa buhay natin. Naging bindahin na tayo sa mga expectation ng ibang tao sa atin. Kaya hindi ka makagalaw, wala kang freedom. Kasi iniisip mo palagi anong sasabihin ng ibang tao sa iyo. Ano kaya ang sasabihin niya pag... We are afraid of committing mistakes and that is a bondage.
We are being controlled of the expectation of other people. Yan po ay gapos ni Satanas sa buhay natin. Lahat tayo ay nagkakamali, pwedeng magkamali, hindi mali ang magkamali. Ano gani yung ibig sabihin ng fail? It is a first attempt in learning. When we look at the word fail, it has 4 letters. And those letters may mga meaning. So bibigyan natin siya. Fail is first attempt in learning. Buong buhay natin habang andito tayo sa lupa, walang humpay ang ating pagli-learn. Kaya nga, tayo ay natututo. Ang kagandahan nito, di ba, ang kaibahan sa school, tinuturuan ka muna bago ka bibigyan ng test. Pero sa buhay na aktual buhay, iti-test ka muna bago ka matuto. Ganon ang kaibahan. So, many people are driven by guilt. Ano nga ba itong guilt? So, they spend their entire lives running from regrets and hiding their shame. Maraming pagsisisi. Sana, ganito. Alam niyo kasi yung word na sana, iwasan natin yan. Sana, kung ginawa ko lang, sana. Kasi that is a word na pwede natin i-connect into regrets. And it's not a good word. Di ba? Sana all. Oh, yan ang word ni Kiko Pangilinan. Kaya nga, frustrated yung buhay kasi palagi tayong naghahanap ng mga bagay-bagay na wala sa atin. Matuto tayong mag-appreciate kung meron tayo. Anong meron tayo? Amen? Kasi nagmumultiply yung mga bagay-bagay na mga magaganda in a way kung paano natin siya i-appreciate daily. Try mo i-appreciate yung 1 peso, magiging 10 peso yan. Yung 10 peso, i-appreciate mo ulit, magiging 100 yan. That's how God will move sa ating pasasalamat sa Kanya. Hindi natin napapasalamatan yung mga maliliit na mga bagay kasi we focus more on big things in life. Hindi tayo naging appreciative kasi hindi tayo naging sensitive sa mga maliliit na mga bagay-bagay. Saan ba nanggaling yung malaki? At saka ang kasabihan, walang malaki na nakakapuwing. Ang maliit talaga ang nakakapuwing. Don't you know that small things are very powerful? Karayom, subukan mo itusok at naputol dyan sa katawan mo. Di ba talagang maghanap ka ng ospital? Right? Subukan mo makagat ng langgam na hindi mo makamot, hindi mo siya mahuli, andun sa likod mo. Di ba inis na inis ka? Those are things na effect ng mga bagay na maliliit. Kaya we need not to underestimate small things. Because big things came from small things. Now, ang mga taong driven by guilt, ito yung mga tao na inaalaw nila yung past nila to control their future. Palaging nandun nakaisip sa buhay, noon ang buhay namin. Kaya ako, even I as a parent, nire-reflect ko rin. Kasi I always use what I have experienced before to deal with my children right now. Which is wrong. Sabihin natin, kami nga noon, ang pamasahin namin, 5 pesos lang, kontento na kami. Buti nga, hindi ka sinagot ng anak mo. Noon yung tay. Ngayon, iba na. Di ba? May raking kaibahan. We need to be contextualized. We need to be relational or related sa kung anong meron tayo ngayon. Paano natin i-handle yung problem. So, they often unconsciously punish themselves by sabotaging their own success. Iniisip mo na kailangan, kinukondisyon mo talaga yung sarili mo na kailangan maging mayaman ako. Kailangan maging successful ako. Tingnan natin. We are products of our past. Produkto tayo ng mga nakaraan natin. Maling desisyon, mga experiences noon na dinesisyonan natin na kung saan nagkaroon tayo ng bigat na naramdaman or naranasan noon. But we don't have to be prisoners of it. Hindi dapat tayo maging bindahin ng ating past. We need to let go of our past and focus more on present. Sabi nga,
Past is past. Learn from it, but do not live with it. Matuto tayo kung anong nangyari sa nakaraan, pero huwag nating dalhin yung nakaraan na ipamuhay natin kung anong meron tayo sa present. Ano pa yung mga sayings that yesterday is a history. You cannot do it again. That's why provided for you a present na ipamuhay mo ngayon. And future, don't worry. Kasi nga, hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Importante, we live with our present happily with God. Above all, save tayo. Yun lang naman ang yun lang naman ang bottom line. Mayaman, mahirap, may ngipin, o wala, matanda, o bata. Ang common denominator na dapat nating ipurso sa buhay dito sa lupa, dapat save tayo. And religion cannot save us. It is our personal relationship with God. Just this morning, I've shared about being born again. Many people misunderstood the word born again. Kasi akala nila it's a religion, it's a denominational, but it's not. Being born again is ganito. Tayo ay pinanganak ng ating mga nanay at tatay. Physically. Now, paano tayo magiging born again? Kailangan nating ipapanganak muli sa Espiritu. And that is, paano ba yan mangyayari? Kailangan ba tayong ipanganak ulit ng isang tao? Hindi. Magiging born again tayo, ipapanganak tayo sa ating Espiritu sa pamamagitan ng ating desisyon. Personal na desisyon na i-confess si Jesus at paniwalaan ng ating puso na si Jesus is our Lord and our Savior. Yun ang unang time na tayo ay nag-uwa sa Espiritu. Ang bata ay kailangan pakainin para siya ay tumubo at lumaki. Para mayroon kang ganyan. Ganyan mo yung cheek ng bata. Di ba? Pag ang isang bata ay malusog, ganon din po sa ating spirit. We need to grow in our spirit. And we need the Word of God as our spiritual food. You know what? Age doesn't matter in our physical. Ako, I decided to be born again way back 2010. So my age in my spirit right now is 12 years old. Imagine, a 33 years old physical, but a 12-year-old in a spirit. But it doesn't matter. You know what? Age doesn't matter, doesn't apply only in relationship like boyfriend and girlfriend, husband and wife. Because what is important to God is our heart. Kaya nga maraming taong nag-aaway, nagdi-debate kasi they focus more on their religion. They forget that Jesus came not for religion. He came for a relationship. And in fact, tayo ay ibinalik ni Jesus lang. Siya lang ang nagbalik ng relasyon natin sa Ama. Mula kay Adan, papunta sa lahat ng mga sinundan, bago dumating pa si Jesus, we are all separated from God. Nang dumating si Jesus, siya ang tinatawag nating mediator. Siya ang nag-reconcile. Siya ang nag-reconnect. Kaya nga, hindi tayo ma-restore sa Ama, sa Father in heaven, if wala tayong Jesus. Kaya it is a must for us to be born again, for us to be reconciled, na makalimutan yung past natin in relation sa topic natin, kasi the sins of Adam and Eve are all past. Jesus did a reconciliation once and for all sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya na-restore tayong lahat. Eh, ganun na lang natin ang pakikibaka, hindi kay Lene, kundi kay Jesus. Di ba? Ganun ang ating pakikibaka na talaga nating minamarket natin si Jesus kasi we know who is this Jesus na ating minamarket. Kilala mo ba si Lenny? Bakit ang tapang-tapang mong magmarket sa kanya? Ikay kay Bongbong Marcos. Mas kilalanin natin yung taong nagmahal sa atin ng totoo. Bakit?
Ang totoong taong nagmamahal kayang mamatay para sa kanyang minamahal. Walang iba kundi si Jesus lang yun. Yun ang mga knowledge na dapat nating i-inculcate. Kaya, pagpunta natin sa ibang mga barangay, kahit sa ibang tao, ang ating minamarket lang talaga si Jesus. Even BCF, we do not market. Kaya sabi ko nga, we are not bringing our church here, BCF, kasi hindi lang naman ang BCF ang masisave. Ang may tatak lang Jesus ang masisave. Yun ang punto ng... So, tingnan natin ito. In Ecclesiastes 4:4, nakita ko rin ang tao'y napapagod upang mahigitan ang kanyang kapwa. We are competing with one another. Maraming nagdidebate. Ngunit ito man ay walang kabuluhan tulad lang ng paghahabol sa hangin. Direct to the point. Kailangan nating masave. Kailangan nating masave. No matter what. Ito lang ang aking ma-encourage sa ating lahat. Huwag tayong mag-focus more sa material na bagay. Before we sleep during night time, kondisyon mo yung family mo. Lord, hindi namin alam kung makakagising pa kami bukas. Importante, ngayon, save kami. Baka pagising mo bukas, another realm of situation or another place na ang iyong naano. Hindi natin alam kasi anytime Jesus will come. Oh, maliban diyan, may earthquake pa. May baha pa. May volcano pa na ano yan? Mount Matutum, Mount Parker. Those are active volcanoes. Earthquake na mga malalakas. Those are possibilities na pwede tayong mamatay. Pakisabi sa katabi mo, mamamatay tayo. Sometimes kasi we are doing our best na para talagang mag 100 years tayo dito sa lupa. But to accept na the truth na tayong lahat ay mamamatay. And we must target our salvation. This is an encouragement. I go to the bottom line talaga, the baseline. Yung pagmamahal ng Panginoon. Today, this is, as we look at our clock, it is 11:30 in the morning. Kaninang 11, nakapatay ka ng tao. 30 minutes ago, nakapatay ka ng tao dahil sa galit. Pagdating ng 11:30, kung totoong humingi ka sa Panginoon, nagsisi ka sa iyong kasalanan, humingi ka ng tawad at bumalik ka sa Kanya, He will accept you still. Ganyan katigas ang ulo ng ganyan ang katigas ng kung pagpalagay natin may ulo pa ang pagmamahal, ganyan katigas ang ulo ng pagmamahal ng Diyos para tanggapin ka pa rin kahit gaano ka kamakasalanan. Ganon ang ating pag-administer ng grace. You know what? Religion always condemn people. I've been to religion before. But relationship, binabalyo natin yung bawat kaluluwa na pwedeng masave ng Panginoon. Kaya nga, hindi natin tinitingnan ang isang tao sa kanyang kasalanan. We always look at a person na anytime pwede magbago ang taong ito. Kaya we have no right to condemn any person. Dahil tinitingnan natin na kahit gaano kasalanan itong tao na ito, meron itong time na magbago. That's the love of God. And this is why I intended to make this topic because it might be an issue sa buhay natin bawat isa. Pwedeng maging instruction or lesson sa ating lahat na tayo pala ay dinadrive na ng ating mga guilt. Hallelujah. In Psalms 32 verse 1, mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin ang kanyang mga pagsalangsang. Medyo malalim ang Tagalog. Huwag na nating yan. Huwag na nating bigyan ng malalim na investigasyon. Ang importante diyan, mapalad ang taong pinatawad. Alam niyo ba ang ebidensya ng taong pinatawad ng Diyos? May pagbabago. Yun lang naman kasimple. Kung talagang totoong tinanggap mo ang Diyos at pinatawad ka niya, may pagbabago. So those are the people na
driven ng kanilang mga guilt. Do not look at yourself as a sinful person. Wag, kung ikaw man na nakagawa ng mga karumal-dumal, kahindik-hindik na mga ginagawa mo noon, naka-rape ka man, nakapatay ka ng tao, o nakapatay ka man ng lamok, any sin can be forgiven by God. Ang tanong lang dyan, kung ikaw ba ay totoong humingi ng tawad. Remember, during the crucifixion of Jesus, merong dalawang magnanakaw doon na kasama niya. Hopefully, you're familiar with that story. Ang isa ay talagang kinutya pa si Jesus. Sabi niya, kung talagang Diyos ka, bakit di mo masave yung sarili mo kasi andyan ka na sa cross? Pero ang isa ay sinabi, nagkasala tayo kasi tayo talaga ang totoong magnanakaw. Siya hindi. Wala siyang ginawang kasalanan. Ano ba ang sabi niya? Panginoon, alalahanin mo ako pag andyan ka na sa iyong paraiso. Anong sagot ni Jesus? Ngayon mismo, kasama na kita sa aking paraiso. What is the message of that to all of us? Lahat ng kasalanan, as long na ikaw ay bumalik lang sa Diyos, patatawarin ka niya. Parable of the prodigal son. Those are the display of the love of the Father sa kanyang mga anak. Lumayas ka, bumalik, humingi ng tawad. At ano ang sabi ng prodigal son? Hindi na ako karapat-dapat tawagin mong anak. Ituring mo naman lang akong bilang iyong mga katulong. Slave. Ano ang sagot ng ama? Magkatay kayo ng mga hayop. Pasuotin ng puting damit ang aking anak. Dahil minsan na siyang nawala, pero siya ay bumalik. Alam nyo kasi, ganun ang celebration sa langit. Dito, sabihin ko kayo, every time nagpapareceive tayo ng kaluluwa ng tao kay Jesus, iniisipin mo yung celebration ng tatay ng prodigal son. Na minsan na itong lumayas ang mga tao na ito at bumalik sa Diyos. Alam nyo kasi, ang Panginoon ay walang pakialam sa atin ang Diyos. Ang pinapakialaman niya yung tinanggap mo. Sino ba ang tinanggap mo? His only begotten Son, Jesus. He doesn't care for you if you are beautiful or handsome or not. All He cares is His Son, kung andyan ba sa'yo. Tinanggap mo ba siya? Then para itong puting tela, na ikaw ngayon andito, tinabunan ka ng puting tela. Hindi ka nakikita ng Diyos. Ang nakikita niya yung puting tela na yon. Kaya you are justified, you are qualified because of Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. That's the love of God. Now, ito pa. Maraming tao din ay driven by resentment and anger. Yung galit. Okay? They hold on to hurt and never get over them. Instead of releasing their pain through forgiveness, they rehearse it over and over again. Yung kasalanan noong 1995, dala mo pa hanggang 2022. Yung galit mo noon, palagi mong pinapalabas sa bunganga mo. Di ko talaga makalimutan yung ginawa mo sa akin. Binaya mo talaga ako. Those are bandages. Those are, yun ang nagkukontrol sa buhay mo. Kaya mahirap kang magpatawad kasi hindi ka makapagpatawad noong 1995 ba? Makapagpatawad ka ba ng 2022? Learn to let go and let God. Kailangan mong i-unload. Okay? So, some resentment-driven people, always silang nagba-burst out. Kaya, we learn to go with our associate. Kung may kasama ka sa trabaho mo na gano'n, ibig sabihin, you are aware na this person is driven by anger and resentment. This person is driven by guilt. Kaya nga,
tinuturuan ka ng Panginoon, paano makihalubilo sa taong mga ganun. And you are now seeing yourself flexible. You can harmonize with people. Kaya mong pakisamahan ang isang taong di man lang matutong mag-smile kahit isang segundo. It's all because of God. Kasi that's the work of God sa buhay natin. Because of this instruction, you can learn to go with people na hindi kayo nag-aaway. Ang lahat ay nagtataka, pero ikaw nakasmile pa rin. Kasi you can go with these people. And this is the equipment na para maka-establish tayo ng relationship sa ibang tao. Yung circle of influence natin lumalawak. Kaya your identity is now, bakit kaya nakayanan niyang makausap itong tao na ito? Bakit kaya nakayanan mong pakisamahan ang mean mo na boss? Na always na lang nagbabang ng door. Walang peace yung buong department. But you can still, you take it positive na ginagawa mo yung catalyst. Do you know what is a catalyst? Yun ang nagpapasharpen sa'yo to go on in life. And that is experiential education. Okay? So resentment always hurt you when you more than it does the person you resent. It is like an acid, muriatic acid, as I mentioned during my previous messages, preaching. Yung galit kasi, hindi yung ibang tao yung unang nasasaktan, kundi ikaw. Imagine a muriatic acid. You contain that sa iyong sariling puso. Yung unang nasasaktan, ikaw. Bago mo pa masaktan yung iba, mas worse ka nang nasaktan. But we praise God. God has a solution for that. Hallelujah. Kailangan nating bigyan ng pagkakataon yung sarili natin na mag-smile. Yung nga sabi ng asawa ko, hindi natin alam. Nag-aaway tayo dito, sila doon, mahimbing yung tulog nila, naglalalaway pa sila. Ikaw ngayon, yung galit mo, yung plano mo, bukas, iniisip mo pala, nasi-stress ka tuloy. Hurting yourself with your bitterness. Ang buhay. Hallelujah. So, driven by anger and resentment. Next is driven by fear. Takot tayong mamuhay kung ano ang sabihin ng ibang tao sa atin. Ito ay naging lesson na rin. And I always encourage this sa mga may balak magpakasal. Okay? Kasi nga, umuutang para lang maging bongga yung ating kasalan ng bayan. Kailangan may lechon. Kailangan may giveaways na ganito, ganyan. Ayaw ko na walang entourage. Dapat mayroong entourage. Dapat ganito yung gamit. So, lahat ng sweldo, ilo-loan. Loan pa dito, loan masla. Doon yan sa papuntang yan, Sarangani. Di ba? So, ngayon, pag andyan na, ikakasal na, pagkatapos ng kasal, iniwan ang lahat ng basura kasama ang utang. Kasi takot tayong sabihan ng di maganda na mga bisita natin. Always nating pinapahalagahan yung ibang tao. Yung sarili natin, nakakalimutan na natin. Amen? That's why we learn to remove those things. Kaya sabi niya, ang takot na ito ay maybe resulta ng mga traumatic experience mo. Kaya madali ka lang kabahan. Sino ba ditong may takot ng heights? Yung heights, doon ka sa itaas ng building, tapos takot na takot ka talaga, di ba? Takot ng daga, gagamba. Marami. Posible naman wala kayo talagang kinatatakutan. Mamaya, malalaman ninyo yan kung anong kinatatakutan nyo pag uwi nyo.
Ako noon, sabihan ko kayo, takot talaga akong mamatay. Nung maliit pa ako, sabi ko, kailangan matapos ko yung kurso ko, magkaroon ako ng trabaho, mabili ko lahat ng gusto ko. Kaya nga, takot akong mamatay kasi hindi ko maabot yung aking, hindi ko maabot yung aking ambisyon. Pero upon knowing pala na yung buhay pala dito sa lupa ay temporary lang, ay talaga namang mamamatay tayo, ang di kagandahan nito, hindi mo alam. Alam mo yung birth certificate mo o birthday mo, pero yung death day mo, hindi mo alam. Just lately lang, yung kapatid ng aming kumare, na teacher din, nagmotor lang yun, nahulog sa lining. 2 araw bago nakita. That's how fragile is life here on earth. Diba? Kaya nga, life is short. Maiksi lang yung buhay. Oh, nakasimangot ka pa, mas lalong umiksi. We learn to enjoy life. We harmonize with other people. Nakasmile tayo. Yung taong mahirap ispilingin, nakakisamahan natin yan. Not to agree sa kanila kung anong ginagawa nila. But it's a display kasi na nakikita mo yung sarili mo. Okay? Ano ba ang ibig sabihin ng fear? Kanina, na-identify ako ng fail. First attempt in learning. Now, what is fear? Face everything and rise. Nung nadisgrasya ako, namatay yung ex-girlfriend ko noon, takot ako na humarap sa tao dahil sa nangyari. Ang taong hindi marunong umarap sa problema ay duwag. Yung palaging tinatakasan yung problema, ang tawag sa tao na yan ay duwag. At the time I decided to face the problem, I confronted ang parent ng aking ex-girlfriend. Kinausap ko, naghingi talaga ako ng sorry, forgiveness, ganito, ganyan. Honestly speaking, ganito, ganyan. You do it by all means na masabi mo sa kanila. Then, parang naranasan ko na mayroong bigat na nawala. And you are willing to accept the consequences. What is important is you are true to yourself. Mahirap pag palagi kang driven ng takot. Wala kang peace, matulog. Piso, meron ka, pero peace, wala. Pag ikaw ay naglalakad, pag ikaw ay may kalaban, palagi kang nakatingin sa likod. Takot ka! Ito, encouragement ko rin. Na-remember niyo yung kasagsagan ng earthquake? Mga teachers kasi, mga bata, ganito yung ating gawin. Mag-earthquake drill tayo. Dapat ganito yung gawin. Alam nyo ba, noong nag-earthquake, ang mga bata andun na, ang teacher andun pa sa room. Hindi nakaalis. Kasi sa takot. Pag takot ka kasi, hindi ka makapag-isip ng maayos. Minsan matapang tayo, no? Patay kung patay, total, lawaya. Pero sa most of us, ginagawa lang sa words natin, pero hindi sa action. Alam nyo kasi, ang best talaga na comfort para sa ating lahat to overcome this fear is harapin. Another meaning of fear, forget everything and rise. Forget everything and run. Face everything and rise. Forget everything and run. Takbo. Alam nyo kasi, wala naman siguro dito ngayon na walang problema. Lahat man tayo may problema, di ba? Wala. Ako lang may problema. Di ba? Lahat tayo ay may problema. Sino dito gusto walang problema? Andun. Sa Eternal Garden, maraming bakante. Hindi mo na kailangan magproblema ng iyong pang-umagahan, pananghalian, at saka dinner. You are already resting in peace. Wala ka na, hindi mo na iniisip yung problem. So,
Takot tayong i-discover kung anong meron tayo. Di ba yung taong may takot parang, ay, sige lang, hindi ako, ikaw lang dyan kasi. Pero tayong mga born again kasi, kapal mukha tayo eh. Especially sa prayer. Kung hindi ko hinarap yung takot ko na manalangin noon, kasi ang first ko talaga na mag-pray, we are in a leaders meeting, mahabang table, long table, at the farm. Naka-uniform pa ako ng teacher noon ha. I am a teacher. Sabi ni pastora, okay, sir, you pray for our food. Food lang yun ha. Alam niyo ba yung, para akong isang tao na nag-ikot sa oval ng 10 beses, na yung pawis ko ang dami-dami. But beside, kahit ganun na ang nangyari, I still participated. And I learned to accept my weakness. Somehow, nabigyan ako ng pagkakataon na mag-aral kung paano manalangin. For the glory of God. Tayo na ang tinatawag ng on-the-spot prayer. Lalo na pag may program, tapos walang assign mag-pray. Pwede ba ikaw na lang oh, no problem. Yung iba naman, ay, sige lang, hindi pa ako nakapray, magsulat lang ako. Praise God. Kasi tinuruan tayo kung paano manalangin ng diretso sa Panginoon. That's our benefit bilang isang mananampalataya. Now, I do not say na ako lang mayroong karapatan na manalangin. Pakisabi sa katabi mo, ikaw din. Don't you know na ang mga lalaki, ang panalangin ng mga lalaki ay talagang pinapakinggan ng Panginoon? Pasensya kayo, 3 kaming lalaki ngayon. Babae kasi emotional yan eh. Right? Makatingin lang ng drama, makarinig ng mga kwento na may mga tissue na yan at panyo. Lalaki, mahirap mo yan paiyakin. Mahirap umiyak ang lalaki. Pero pag ang lalaki umiyak, nananalangin sa Panginoon, that's a very aroma to God. Sino ba dito mahiling magkape? Alam niyo kasi yung amoy lang ng kape, nakakawala na yan ng pagod minsan ba? The same also with God. Na-notice ko rin, I don't know if ever na-encounter nyo na, pero I never encounter na ang Diyos ay nag-smile at naging masaya. As you read the Bible. Never in the situation na naging masaya siya, ganito ganyan, nakasmile talaga siya. For what reason? Kasi it is our duty and responsibility na pasayahin ang Diyos araw-araw. Try to reflect this every day in your life. Paano ko kaya mapasmile ang Diyos ngayong araw na ito? It's a good motivation. Paano ko kaya siya mapasmile na, siguro, ganito yung gagawin ko. First thing first, gawin mo kung ano ang gusto niya. And then, ang kalakip niyan, di ba? Sabi nga ng salita, delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart. Pasayahin mo lang Diyos. Tayo mga tatay at nanay, pag tayo ay nasiyahan sa ating mga anak, kahit hindi na sila humihingi, kusa tayong nagbibigay sa kanila. Parehong prinsipyo ang andun sa langit. Alam nyo kasi, galing talaga sa langit ang prinsipyo na yan. Sinusunod lang dito sa lupa. Hallelujah. Next, ito pa. Maraming tao din ang driven ng mga materialism. Parang kasalanan sa kanila pag hindi nabibili every month yung mga bagay na gusto nila. Diba? Sabi nga, ang mga mayayaman noon, may mga level na mga mayayaman daw dito sa lupa. Yung unang mayaman, palaging nag-change ng cellphone every month. Sabi. No? Every month. From ganito, ganyan. Yung isang uri naman ng mayaman, pero marunong. Nag-change din ng cellphone. Pero yung cover.
we need to prioritize things, wants, and our needs. Kailangan nating i-priority yung mga bagay-bagay. Ano ba yung kailangan lang natin? Ano ba yung mga gusto natin? This is the law of economics. Tama ba? The law of supply and demand. Needs and wants. Huwag dapat magtaas ang ating wants sa ating needs. Kasi diyan pumupunta si Bombay sa bahay natin. We learn to be contented of what we have. And we learn to manage our resources as to, doon lang tayo. Huwag tayong sumobra. Lahat ng sobra ay nakakamatay. Kaya nga, too much love will kill you eh. Diba? So, marami tayong gusto sa buhay. And hindi natin alam na yung mga gusto natin, ang nabibigay lang yan sa atin ay temporary happiness. Gustong-gusto mo talagang bumili ng damit. Napakagandang damit, mahal. Pagdating ng isang linggo, magsasawa ka. Temporary lang. Right? We must invest on permanent happiness. And yung personal satisfaction mo, hindi nadadala ng mga material na bagay. Hallelujah! Praise God! Nauso ang ukay-ukay. At sometimes, we need to be aware of that, right? Kasi mga second-hand, second-hand clothes or whatsoever. Parang kutsara at tinidor ini-sterilize. Diba? So, driven by materialism. Ito din, last. Many are driven by approval. Palagi mong iniisip ang expectation ng nanay at tatay mo. Ang gusto mo ay hindi mo nagagawa. Ang gusto nila ang ginagawa mo. Right? Huwag ka na mag-aral. Dito ka lang sa farm. Tulungan mo ako mag-araro. Buti sana kung mag-100 years si tatay mo, namatay si tatay mo, wala kang pinag-aralan. So those are things na nagmamanage sa buhay natin. Ito yung mga bagay na kailangan natin i-learn sa buhay natin. Okay? So, ang una, dapat malaman natin yung purpose natin. Ano yung 5 question natin? Sister Sally? Why you are here? Who you are? Where you came from? Why you are here? What you can do to your life today? And lastly, where is your destiny? Saan ka ba papunta? Next week, mag-uumpisa na yung Vacation Bible School ng mga children natin. Hopefully na ipapa-involve natin yung ating mga anak. Isasali ko na lang. Sa mga may anak lang ha. Sa mga walang anak, yung mga pamangkin. Okay? Kasi nga, ang batang, pag na-establish kasi yung mga bata, wag mong, hayaan mo lang. Makulit talaga yan. Tumatakbo. Pero hindi mo alam yan later on. Nabibless ka mismo sa mga buhay nila. Kahit naglalaro lang yan dyan, hayaan mo lang. Kinigyan sila. At makikita mo lang balang araw, yung anak mo na lang ang nagkukorek sa iyo. Kasi kumakain ka, hindi ka na nanalangin eh. Hindi ka nagpapasalamat. Natutulog ka na, hindi ka nagpipray. Oh, hindi kayo nagpray, nanay, tatay. Sabi ni teacher, alam nyo kasi, malakas si teacher ngayon eh. Mas pinapaniwalaan pa si teacher kaysa sa mga magulang. Malakas talaga yung influensya ni teacher. No? Ganitong gawin. Hindi, sabi ni teacher, ganito daw. May reference na, ginagamit na si teacher. Pero sa totoo lang, as a testimony, alam nyo kasi, yung nag-burn out dito sa bahay, historial noon is 4 years old pa. Pumunta kami sa taas. Nashock ako. Kasi nakaupo kami, sabi niya, Papa Jesus, wind please, wind. Tapos, biglang naghangin. Nag-observe lang ako sa kanya. Paghangin, sabi niya,
Thank you, Papa Jesus. Yan ang galaw ng Diyos. Alam nyo kasi yung mga anak natin, gagamitin talaga yan ng Panginoon these last days. Oo. Mark my word. Kasi itong last days na ito, this is the year of the fullness of God. Kahit yung mga anak natin, nag-prophesy yan sila. Oo. Mangyayari at mangyayari yan. And you will be blessed by that. That is an evidence na ang Panginoon ay totoo sa kanyang sinasabi. Amen? So these things na nagdadrive sa atin. Ito ang mga nagumagapo sa atin bakit hindi tayo makapamuhay ng masaya. Kasi yung buhay natin ay ginagapos ng mga materialism, takot, galit, regrets. Those are waste. Forget about all those things. And remember God beginning today. Tinatawag tayo ng Panginoon. Magpasalamat sa Kanya, manalangin, magsamba sa Espiritu at katotohanan. Don't you know in Jeremiah 29:11, babasahin ko po. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Hallelujah. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Alam niyo ba na ito ang paborito ni Manny Pacquiao na verse? For my plans for you is to prosper you, says the Lord. Hallelujah. Paano tayo maging prosperous niyan kung andun pa rin tayo sa mga past natin? Kung palagi pa rin tayong alam niyo kasi maganda naman mag-shopping eh. Wala mang problema sa shopping kung window lang. Naka-smile si Ma'am Em. Diba? There is always a time for everything. Ang ano kasi natin, there is always everything in everything. Everything is time. Pagpunta natin, kaagad, bibili tayo. I realize na ako pala ay nagmamature na. Noon talaga I need to buy something stuff for myself every month pag ako'y nagkakakuha na ng salary. Pero this time, you are prioritizing your family, the needs of the children. Ganun, nag-iiba kasi yung ating yung ating mindset. It means that we are maturing. Tayo ay tumutubo. Nevertheless, the topic for today is for all of us. Hindi ito para lang sa isang tao, kundi para ito sa ating lahat. Kasi pag tayo ay nasa purpose, nabibigyan ng meaning yung buhay natin. Amen? Pag tayo ay nasa purpose, napapagaan yung buhay natin. Right? Pag tayo ay nasa purpose, napofocus natin yung ating buhay. And pag tayo ay nasa purpose, motivated tayong mamuhay dito sa mundo. Kung ang mga bagay-bagay na ini-expect mo ay hindi nangyari in accordance sa iyong expectation, focus on what is the purpose. Bakit hindi nangyari? And the leadership quotes na pwedeng i-apply dyan ganito. If plans doesn't goes or hindi naging successful, do not change the plan. Change the strategy. Siguro yung buhay natin ngayon walang direksyon. Try natin i-change yung strategy natin. Kasi nga, ang plano ay andyan na yan. Ang kailangan lang natin ay ibahin yung ating pamamaraan para makuha natin yung plano na yon. Ito, naging witness si Brother Russell. Alam niyo ba ang testimony ng buhay niya? Ang kiluhan ng lechon, kasi nagpapabili sila ng lechon eh. Oh, this is a testimony. Kasi this for the glory of God. Gagamitin ko ito. Marami nga silang pera kasi dinadaya nila yung kiluhan. Makin mo ang kalahating kilo, isang kilo, almost kalahating kilo lang yung makukuha mo. Pero nakikita nila yung buhay nila noon.
hindi maganda. Alam niyo ba, ngayon, bumili na siya ng bumili na siya ng digital na kiluhan. Para siguradong walang daya. Pinaprosper sila ng Panginoon kasi naging totoo sila. Amen? Ang kasamaan lang nito, ninakaw na naman ni Satanas. Kailangan niya bumili ng bago. Kasi binagay na lang dito, sabi ni Satanas, gumagamit ka na, naging mabuti ka na ngayon, kukunin ko ito para ibalik kita. Pero bumili pa rin siya ng bago na digital. Ganun lang yung buhay. It seems to be difficult na desisyonan nating itama yung ating mga mali. Pero diyan natin ma-experience yung backup ng Panginoon once na tayo ay magdesisyon na gawin kung ano ang tama at iwanan ko anong mali. Then God will back us up. The first step lang naman is pinaka-difficult. Kailangan mong harapin yung kahihiyan. Right? Kailangan mo harapin yung mga taong chismosa, mga martes na yan. Part yan. Kasi nga, there is consequences. Pero after the consequences, magkaroon tayo ng mindset ba? Behind the clouds, behind the storms, there is always a sun will rise. Ganun lang yung buhay. Wala ka namang kailangang i-impress dito sa lupa. Kasi alam mo na dapat lang ay masave tayo. So what drives our life right now? All we need to do is just to allow God. Hopefully, you will get this last message. Kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Kasi, pag tayo ay nag-confess that Jesus is our Lord and our Savior, nawawala na tayo ng pagmamay-ari sa buhay natin at tayo na ay pagmamay-ari ng Diyos. At that time will happen, yun ang opportunity ng banal na Espiritu na papasok sa atin. At siya ang ating magiging governor, hindi si Tamayo. Sino bang governor doon sa Si Mango Dato ba? Sa Sultan Kudarat? Dato Pax. Hindi si Dato Pax yung governor natin. Yung banal na Espiritu, yun ang magiging governor. Alam nyo kasi ganito yan, para malaman ninyo bakit naniniwala tayo sa Holy Spirit. God the Father is the Creator. Siya ang nag-create. After He created, He left. Nakita niya na magulo, may kasalanan si Adan at si Eva, pinadala si Jesus. Well, namumuhay si Jesus dito kasama yung mga disciples, namatay, pinako sa cross, na-resurrect. Wala na naman yung Diyos. Ito na yung banal na Espiritu. Kasi ito yung promise Actually, ang promise is the Holy Spirit. Sabi niya, I will not leave you orphans. Papadalhan ko kayo ng tutulong sa inyo, helper. And this is the Holy Spirit. And matutulungan ka lang ng banal na Espiritu kung i-confess mo si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas. That's why the Holy Spirit will come to you. That's how we are going to explain our life here on earth. Bakit tayo naniniwala sa Diyos? Every time nabibless ako pag may nakakausap akong mga Muslim, mga ganon, kasi para sa akin isang opportunity na ipaalam yung truth. Ito kasi yung vision ng BCF Purity. To know the truth through the Word of God. Ang Bible, ang reference natin. Muslim, Kristiyano ka man, pag andun ka sa korte, ikaw ay hawak sa Bible. Ganon ang foundation ng buhay dito sa lupa. We talk about reality. We are not talking here about fantasy. Religion always talks about good. Actually, religion doesn't tell about hell. Its focus is more on heaven. But it's good na malaman natin na may langit at impyerno. Amen? Hindi tayo nag-i-argue, hindi tayo nagdi-debate sa mga religious people. We pray for them. It's our desire for them to know the truth also. Kasi nga, iba ang tao pag nalaman niya ang truth. Example, gusto niyo?
Pag ikaw ay nasa truth, daan ka sa LTO. Alam mo yung right mo. Alam mo ang truth, kumpleto ka. Hindi ka matatakot. Kasi you know you're right. You know who you are. Hindi ka pwedeng malinlang. Hindi ka pwedeng malinlang ng mundo. Hallelujah. So, are you blessed today? Amen. So, what drives your life matters most. Let God drive you. Kailangan natin ang Panginoon. Jesus is the only way for the Holy Spirit to drive into your life. Alam niyo ba ang gawain ng banal na Espiritu? Babaguhin niya yung pag-iisip mo. Later on, makikita mo lang yung sarili mo na binabago ka na ng Diyos. Are you blessed today? So let's close our eyes. Pikit natin ang ating mga mata. Diretso tayo sa ating heart. God is giving us the message for today. And even to our viewers, live stream viewers. Let us allow God to drive our life. Forget about anger, forget about resentment, materialism, fear, guilt. Kalimutan natin yon. Hayaan natin ang Panginoon ang mag-drive ng buhay natin ngayon. As I lead you in a short prayer, sabi ng Panginoon in Romans 10:9-10, that if you confess with your heart, if you confess with your mouth, believe in your heart that Jesus is Lord and Savior, you will be saved. So lahat tayo, magsabi nito, magpray. Our Father in Heaven, salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon na ako ay makarinig ng iyong salita. Hindi aksidente na ako ay tumatawag sa iyo ngayon dahil pinaalam mo sa akin ang katotohanan na siyang magpapalaya sa akin. Ngayong araw, dinideclare ko dito sa lupa hanggang sa langit, I confess with my mouth that Jesus is my Lord and my Savior. I believe that my name is written in the book of life. Send forth your Holy Spirit, Lord, to guide me, to lead me, so that my life ay magkaroon ng direksyon at hindi na maging kagaya ng dati. Ito ang aking samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Let me pray for you. Close your eyes. Father in heaven, thank you, Lord, for this day. Thank you for the opportunity na malaman ang katotohanan na ikaw lang ang kailangan namin sa buhay namin. Ano man ang mga problema, mga galit, sinusurrender namin sa iyo. Allow your cleansing power, O God, through your blood, to cleanse us from all our unrighteousness from the top of our head to the sole of our feet. And allow your grace to extend upon our lives. Salamat, Panginoon, na ang BCF Purity ay patuloy na naniniwala sa iyo na kailangan naming i-share ang katotohanan sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, na ngayong araw may gagawin ka sa bawat buhay ng bawat isa na naririto ngayon at silang lahat ay uuwi na masaya at daladala ang katotohanan na kailangan naming mag-focus sa iyo. Ikaw lang ang aming Diyos at tagapagligtas at ang buhay namin ay hindi na pareho kagaya ng dati. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. So today, hopefully, na sa pag-receive ninyo ng blessing ng Panginoon, patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon sa bawat buhay natin. God bless everyone. Until next Sunday, here only in BCF Purity, the Word, let us know the truth through the Word of God. Good morning.